Pangako mong binitiwan, ako'y di mo babayaang malihis sa iyong daan. Di mo pahihintulutang madaig ng kasamaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo at sumainyo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinubong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap nitong 40 araw na paghahanda at sa lakas na dulot ng iyong salita, ipagkaloob mong maitalaga namin sa iyo ang banal na pagtitimpi ng aming buong pagkatao upang kami iyong laging maparating magkaisang diwa sa aming pagdalanan. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Nagsalita si Moises sa mga tao, "Ngayon mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupain ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Ngayon nga itinuturo ko sa inyo ang mga tuntuning ito upang sundin. Nawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ng ganito, ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam na mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon. Ngunit kaiingat kayo. Ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag ninyong kalimutan o ipagwalang bahala habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong taga-Siyon. Iyong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik iyong mga hangganan mo. Bibigyan ang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong matutupad. Dumarating sa daigdig na hindi nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa pagkat hindi nabatid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturo't umaakay sa nagnanais na makamtan ang langit na walang hanggan.
Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kalit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kalit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao, ay bibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay bibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay Miyerkules sa 3 linggo ng Kwaresma. Patuloy pa rin tayo sa pagpapalabas ng ating banal na misa para matugunan ang pangailangang espiritual ng ating mga mananampalataya. Napakalinaw na isinasaad mismo ni Jesus sa ating ebanghelyo na siya ay naparito hindi upang pawalang bisa ang kautusan at mga aral ng mga propeta. Naparito siya hindi upang ipawalang bisa ito, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. At iisa lamang ang pinatutunguhan ng lahat ng kautusan at aral ng mga propeta. Ito ay walang iba kundi ang kaligtasan, ang katuparan ng kalooban ng Ama na tayo ay maligtas mula sa kasalanan upang mapanumbalik sa ating relasyon sa Kanya. Kaya nga, kung matatandaan po natin, 2 linggo na ang nakakaraan, ay pinagnilayan natin ang pagbabagong anyo ni Jesus. At sa tagpong iyon ng ating ebanghelyo ay nakita natin, narinig natin kung papaanong nakasama ni Jesus, nakaharap ni Jesus noong siya'y magbagong anyo, sina Elias at si Moises. Ang 2 tao pong ito ang sumasalamin sa kabuuan ng mga utos ng Diyos at aral ng mga propeta. Sapagkat naroon na nga, nalalapit na nga, na matupad ni Jesus ang pinatutungkulan ng lahat ng iyon, ang ating kaligtasan. Bagamat ang mga kautosang tinutukoy ni Jesus ay maaaring hindi malinaw para sa atin, kaya si Jesus mismo ay dumating upang mas ipaunawa ito at mas bigyan ng buhay upang lalo pa nating maintindihan. Walang hihigit na marunong gumamit ng lambat kung hindi ang isang mangingisda. Walang higit na marunong mag-ani at magtanim ng palay, kundi isang magsasaka. Sa ganito ring paraan, walang higit na nakakaintindi sa mga kautusan, kundi mismo ang pinagmulan nito. Kung kaya't sa pagpapaliwanag ni Jesus sa mga kautusan, ito ay kanyang nabigyan ng mas malalim na paliwanag at mas malinaw na implikasyon. Bakit? Dahil ang kautusan ay nagmula sa Diyos. At si Jesus ang Diyos na nagkatawang tao. At sa pagkakataong ito, iisang bagay lamang ang hinihinging tugon sa atin ni Jesus, ang sumunod.
Ito ang piling na ipinababatid ni Moises sa ating unang pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio, na ang kautusan ay ibinibigay sa atin upang sundin at walang pinakamainam na tugon dito kundi ang pagsunod. Sa ating pong kinakaharap na krisis ngayon, hindi lamang krisis ng ating temporal na buhay, kundi maging ating espiritual na buhay. Tayo ay inaasahang sumunod din sa mga alituntunin ng pamahalaan at ng simbahan. Kung ang pagsimba, pagdiriwang ng iba pang sakramento at pagsasagawa ng mga prosesyon na alam po nating tradisyonal dito sa ating bayan ng Paite ay pagpapakita ng ating buhay na pananampalataya externally. Inaanyayahan naman tayong ipakita ang ating buhay na pananampalataya internally sa pamagitan naman ng pagsunod. Nawa ay matuto tayo sa mga turo ng ating Panginoong Hesus. Walang pinakang mahalagang batas kundi ang batas ng pag-ibig. At sa panahon ngayon, ang pinakakongkretong pagpapahayag ng ating pag-ibig sa Diyos at lalo na sa ating kapwa ay walang iba kundi ang pagsunod sa utos at alituntunin ng ating pamahalaan at simbahan. Pagpalain po tayo. Oratio Imperata, Diyos Ama namin, lumalapit kami sa iyo para sa aming kahilingan na kami ay iyong proteksyonan laban sa COVID-19 na kumitil na ng maraming buhay at nakaapekto na sa sangkatauhan. Nananalangin kami para sa iyong biyaya, para sa mga taong inatasan na pag-aralan ang kalikasan at ang sanhi ng virus na ito. Gayon din, upang mapahinto ang patuloy nitong paglaganap. Gabayan mo po ang mga inatasang mga laga sa kalusugan na kanila nawang magampanan ang kanilang tungkulin ng buong husay at may malasakit. Gabayan mo po ang mga kawani ng pamahalaan at ang mga nasa pribadong institusyon sa kanilang paghanap ng lunas upang masugpo ang epidemyang ito. Ipinapanalangin namin ang lahat ng mga naapektuhan. Nawa ay hilumin mo po ang kanilang karamdaman. Ipagkaloob mo po nawa sa amin ang iyong biyaya upang kami ay patuloy na makagawa ng kabutihan para sa lahat at makatulong sa lahat ng mga nangangailangan. Ipinapanalangin po namin ito sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, iyong anak, na nabubuhay at naghahari kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming inaatulong na mga Kristiyano, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob narito ang aming maiaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkain na bibigay. Kapuri-puri ang buong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan.
Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating ikagagaling ng buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga panalangin at alay ng iyong sambayanan, at kami ipagtanggol mo sa mga ligalig sa buhay. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabaka sakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apikdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat
na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Buenaventura na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol, ni San Santiago na ating patron at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalubod-lubod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulos sa tukso, at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, magpasawalang hanggan. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, di ako dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na.
Itinuro mo ang daan ng buhay na hahantungan. Madarama ng lubusan sa piling mo'y kagalakan, Panginoong Diyos na mahal. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway pabanalin ang aming pinagsaluhan sa hapag ng banal na pakikinabang. Sa ikapagiging dapat namin sa mga pangakong ibibigay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumili. at naway pagpalain kayong lahat at ang buo ninyong pamilya ng ating dakila at makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo.